Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pamahalaan ay maglingkod sa Diyos at Panginoong Kristo mula sa pagprotekta ng simbahan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 5, ito po ang mensahe. Sila ay mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop. Hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 24, talatang 45 hanggang 47. Ito po ang mensahe. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang mga alipin iyon kapag nilatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalaan siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang mga ari-arian. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 6, talatang 33. Ito po ang mensahe. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 10, Kabanata 32 hanggang 33. Ito po ang mensahe. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalan ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 46 hanggang talatang 47, talatang 51 hanggang talatang 52. Ito po ang mensahe. At sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Pinapangalan niya ang mga palalo ang isipan, binabagsak niya ang hari mula sa kanyang trono at itinataas sa mga nasa abang kalagayan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 1, talatang 27. Ito po ang mensahe. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyo mamuhay sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong kayo'y nanatili sa isang layunin at sama-sama ninyong ipagtanggol ang mabuting balita. Yan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula dito sa banal na Panginoon Kristo at ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. The Bible Evangelization. Muli po ay ngayon naman po ay pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at Trinity na banal. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. At ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na ang pamahalaan ay maglingkod sa Diyos at Panginoon Kristo mula sa pagprotekta ng simbahan. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa lahat ng mga kapamalaan, sa lahat ng mga tao. Ito ang gabay niya sa mga kapamalaan na kayong lahat ng mga nasa kapamalaan, partikular sa bansang Pilipinas, na kayo ay pasakop sa ating banal na Panginoon Diyos. Kilalanin niyo ang Panginoon Diyos mula sa Panginoong Kristo. Kilalanin niyo ang Panginoong Kristo bilang talaga at ipinailalim sa Kanya ang lahat ng mga kapamalaan. Siya ang ating shade talaga para pamahalaan niya lahat para sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya kilalanin niyo ang Panginoon Kristo
pailalim tayo sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. Yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya at ipagkakaloob niya sa ating bansa ang ating mga pangangailangan. Hindi lang individual. Ang buong bansa, ang pamahalaan ay manampalataya sa Panginoon Diyos at ipagkakaloob niya sa bawat mga bansa ang pagpapala na ipagkakaloob niya para sa ating lahat. Maliban dyan ay nais ng banal na Panginoon Diyos na yung mga kapamahala sa bilang pagtalaga sa inyo at authority ninyo sa pamamahalan niyo sa lahat, protektahan niyo ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Protektahan niyo yung simbahan bilang protektahan niyo yung simbahan o ang itinatag ng banal na Panginoon upang ipalaganapin ang mabuting balita at lahat ay magabayan sa pananampalataya sa Kanya at pagpapailalim sa Kanyang paghahari sa takdang panahon mula dito at yan lahat ng mga pamahalaan na yan. Kaya inyong protektahan ng simbahan at kayo ay pasakop sa ating banal na Panginoon Diyos sa inyong pananampalataya. Bagamat yung ibang mga bagamat ang bawat mga bansa ay may iba't ibang pananampalataya, iba't ibang paniniwala o may mga walang pananampalataya sa inyong bawat mga kapamahalaan, tandaan ninyo na ang lahat ng kapamahalaan na ginawa ng ating banal na Panginoon Diyos at iyan ang nais niya, kayo ipailalim sa Kanya, pasakop at mula sa banal na Panginoon Diyos. Gayunman, sa iba't iba ninyong nakaginisnan na pamamahala, paniniwala, ay mapoprotektahan nyo ang bawat isa, kayo ay puprotekta sa mabuti sa bawat isa, at mapoprotektahan nyo ang bawat mga paniniwala sa pamamagitan ng karapatan-pantao. Yan, kayo makaprotekta, maging hindi man kayo kumikilala sa ating banal na Panginoon Diyos sa bawat isa sa authority na ipinagkakalob sa inyo. Gayunman, ay yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos ay pasakop kayo sa Kanya mula Panginoon sa Kristo at kilalanin niyo siya. At mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Huwag kayong abuso, palalo at maging masamang pamahalaan at bansa upang kayo ay gumawa ng hindi mabuti sa inyo nasasakupan or maging sa ibang bansa. Sa ngayon ay kayo mga namumuno sa pamahalaan yan, kayo ay ibabagsak ng ating banal na Panginoon kapag kayo ay palalong namumuno. Kaya kayo ang mga namumuno at bawat mga pamahalaan hindi mabuti, kayo ay pasusunduin ng banal na Panginoon Diyos. Kayo ay papalitan ng mas mahusay na pamahalaan na kumikilala sa Kanya, namumunong kumikilala sa Kanya, namumunong patas sa lahat, namumunong mabuti para sa lahat. Ngayon ay kaya noong mga panahon noon, kagaya ni Nabumusar, isang bansa sa ibang bansa na ito ay mabigat na pamumuno at mabigat na bansa yun na siya ay kinikilala. Subalit, yung bansa niya na sapagkat sa kanya siya hindi kumilala sa Panginoon Diyos, nagmataas siya ay binagsak ng banal na Panginoon. Yung bansa niya ay madaling nasako ng ibang bansa dahil sa kanyang pagiging panalo. Kaya huwag niyong gayahin ang pagiging panalo ng pinuno na yon o leader na yon sapagkat kayo ay ibabagsak ng Panginoon Diyos at papalitan kayo ng ibang namumuno, papalitan kayo ng ibang pamahalaan kapag kayo ay masama sa inyong pamamahala or masama kayo sa inyong kapwa bansa. Kaya kayo ay maging mahusay sa inyong pamamahala para kagaya na sinabi ng Panginoon Diyos, kapag naging tapat ka sa pamamahala mo, naging mabuti ka sa iyong nasasakupan, lalong-lalo na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos at pumoprotekta ka sa kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita, o protektahan ka rin ng Diyos ang iyong pamahalaan. Kayo mga namumuno at kayo bibigyan ng tibay at kalakasan at kaunlaran sa inyong mga bansa. Kaya kayo ay pagpailalim sa Panginoon Diyos at kilalanin ng Panginoon sa Kristo para tamasahin ninyo ang matibay na pamahalaan at masaganang bansa. Kaya din yung mga inyong nasasakupan. Kayo ay bilang kaisa ng Diyos sa pagkakaroon ng isang mabuting pamahalaan, tayo manampalataya na lubos upang yung pamahalaan na yan kumilala sa banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Jesu Kristo. At maging tayo mong ulad na bansa at matibay.
magpanampalataya tayo ng Diyos sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Na tayo ay, yung mga pamalaan at mga kapamalaan na yan, ay pumoprotekta ng patas para sa lahat. Particular, syempre, ang nais ng banal na Panginoon Diyos ay yung simbahan o yung pagpapalaganap ng mabuting balita sa paniniwalang Kristiyano ay inyong protektahan. Ngayon man, ay bilang mga universal at iba't ibang paniniwala, ay kayo ay pumoprotekta bilang mga pamalaan ng patas para sa lahat. Sa inyong kapamalan at inyong mga nanunungkulan. Protect, fair for everyone, at kagaya ng umiiral na karapatang pantao ngayon, ito ay inyong ibigay at ito ay inyong respeto para makaprotekta kayo ng fair for everyone of else sa inyong marirespeto niyo yung bawat mga paniniwala. So, ganyan dapat yung mga kapamalan at hindi nyo sisigilin yung paniniwala, lalo na paniniwala sa Panginoon Diyos. At kung kayo maging palalo na ganyan, nasisigilin nyo at hindi nyo matutupad, halimbawa kung paano kayo puprotekta sa bawat isa with the human rights, kayo maaaring pabagsakin ng Panginoon Diyos kung yung mga palalo na mga kapamalan. So, naninigil kayo ng mga relihiyon, particular, sinisigilin nyo ay ang paniniwalang Kristiyano na hindi nyo kinikilala ang Panginoon Kristo, hindi nyo kinikilala ang Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo, kayo ay pwedeng kayo ay palitan turuan ng Diyos. Bagamat ang banal na Panginoon Kristo ay nagbigay ng pagpapatawad at binibigyan ng pagkakataon na ay kayo bibigyan ng pagkakataon para sa inyong matuwid ng napangumana. Kaya din binibigyan ng Panginoon Diyos mula at lalong-lalo sa Panginoon Kristo na higit na nagbigay ng kung paano tayo binigyan ng pagkakataon sa bawat pagkakamali natin nagagawa. Yan. At muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual ang bawat mga kapamalan, din na lahat ng mga tao. Para kayo para magkaroon ng kaligtasan pagdating ng takot. At yung mga pamalaan ay maging mabuti kayo sa inyong mga constituent at makinabang ang mga sasakupan. Yan. At patuloy na tayo ay nananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo. At yun sa Banal na Santa Maria ng kanyang gabay ng kaliwanagan. Patuloy tayong gabayan niya ng kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at maliwanagan kayo. At kayo ay tumalima dito sa mabuting balita. Ngayon man, higit na kayo ay tumalima rito sa presensya ng pagbabahagi natin ng mabuting balita at ng ating mga simbahan at mga iba't ibang nangangaral at ang bubuklod sa sangkatauhan sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. At sa ating munting pagbabahagi ay tayo ay nananampalataya ng gawin ng Banal na Santa Maria para kayo ay mayatin sa inyo ang mabuting balita. At interpret unity, patuloy tayo ay magkaisa. Unawain natin ating mga reliyon nang hindi tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan na uwi sa sigalutan, awayan ng bawat mga reliyon at nauwi sa karasan at bagkos tayo ay nagkakaroon ng pagkakasundo-sundo, kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan at maging mabuting aral at kabanalan ng ating mga reliyon at ito ay nakagagabay sa bawat pamilya, kapamalaan, komunidad, bansa at sanlibutan. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayo magabayan ng ating banal na patuloy kayo maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy niyo pagbuklurin ang sangkatauhan mula bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating muting kakayanan, tayo patuloy na nananampalataya ng gabay ng Banal Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at pagmimilagro sa ating pagbahagi ng mabuting balita at maliwanagan kayo at talimain ang mabuting balita. Yan. Lalong-lalo na yung mga kapamalaan na tayo ay patuloy na nananampalataya ng paggabay sa ating ng Banal Santa Maria
ng Panginoon Diyos, ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo at magabayan kayo mga kapamalaan sa gabayan ng banal na Panginoon Kristo ng Panginoon Diyos. At kayo ay magabayan ng mabuting balita sa pamamahala ninyo at mamahala kayo ng mabuti. At yung mga kapamalaan, unagan kayo, mamahala kayo ng mabuti matubig, kunin yung karapatan ng tao. Sa gayon, yung inyong mamamayan ay makikinabang ng lubos sa inyong mabuting pamamahala at makakapanampalataya sila ng protektado at magaan sa ating banal na Panginoon. Instead na magulo, naghihirap sila sa kanilang muli. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay patuloy tayong gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santo Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.